pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ito pong nasa Matthew chapter 16 verse 13 to 20 ay isa na pong pamilyar na istorya kung saan kinakausap ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, no, tungkol sa pagkakakilala tungkol sa Kanya. At dito po ay makikita rin po natin dito yung plano ng Panginoon kung bakit siya naparito. Hindi lamang kung paano niya ililigtas ang kanyang iglesia, kundi kung paano niya ito papagtatagumpayin, no? At kung papansinin po natin dito sa mga talata mula sa 13 hanggang 20, saan natin hahanapin yung pagtatagumpay doon sa mga talatang yon, no? Nung papauwi po kami, nung nakaraang linggo, ay pinag-iisipan ko itong sermon na to. At naalala ko yung mga elemento ng kwento. Siyempre po, merong settings, merong plot, andun na rin yung mga character. Pero yung medyo nagpaano sa akin ng konti ay yung tinatawag na mood ng story. Pag sinabi kasi nating mood, ito yung ito yung pinaka-atmosphere nung eksena, no? Dito natin makikita yung mga nararamdaman ng mga tao, yung pinaka-aura na umiikot doon sa kwento. Kasi pag nagbabasa tayo ng kwento, hindi naman tayo nagtataka kung bakit tayo natatawa, kung bakit tayo lumuluha sa mga binabasa natin. Kasi yun ang layunin ng layunin ng gumawa ng kwento para ma-arouse yung ating mood, no? Na kung minsan nalulungkot tayo, no? Pero dito po ay iba-iba ang makikita natin, no? Yung sa mood ng story. So ito po ay gaya ng nabanggit ko kanina, ito ay yung plano ng Panginoon sa kanyang iglesia, no? At ang planong ito ay hindi lamang kung bakit para sa ipahayag kung bakit siya naparito, kundi para ipaalam din niya sa iglesia na ito ay itatayo niya sa bato, no? At yung bato na ito na pagtatayuan niya ng kanyang iglesia ay tiyak na matatag, at sa pamamagitan nito ang plano ng Panginoon na pagtagumpayin ng iglesia ay mangyayari. Kadalasan po kasing mga narinig natin dito, ang mga napag-uusapan lang dito pagdating dito sa Matthew chapter 16 ay yung discipline, no? Church discipline. Pero sa pagkakataon pong ito ay makikita natin kung ano ba talaga ang layunin ng Panginoon, bakit isinalaysay itong bagay na ito, no? Ang isang plano, ang isang gawain kasi, yung isang bagay na gusto mong gawin o isang proyekto, kailangan ng isang plano. Para maisakatuparan mo ng mabuti yung gagawin mo, gumawa ka ng plano. Ilagay mo yung mga detalye ng plano, saang lugar, sino yung mga taong magsasagawa nito, at ano yung mga gagamitin mo. So para mangyari lahat ng yon, parang mo na rin sinagot yung salitang ano, sino, paano, kailan, o, at saan. At para hindi ka maligaw doon sa gagawin mo, isundin mo yung plano mo. Okay? At pag hindi umakma yung plano mo sa sitwasyon, meron tayong tinatawag na plan B, plan C, plan D, at kung ano pa, no? Na mga pagbabago doon sa plano mo. Pero sa Panginoon, hindi na niya kailangan yung plano, no?
Of course, meron siyang plano. May plano siya sa atin. Pero wala nang plan B, plan C, wala nang ganon. Kasi ang Diyos ay matalinong Diyos. Okay? Siya ay omniscient. At ano yung kanyang plano? Ang plano niya para sa iglesia ay yung gapiin ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang resurrection. Yan yung nakapaloob doon sa sinasabi niyang itatayo kang aking iglesia at ang gates ng Hades ay hindi makapananaig laban dito. So, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay resurrection. Hindi lamang hindi mananaig, hindi lamang dahil sa ang Diyos ay powerful, given na yon, kundi dahil kailangan niyang mamatay para mabayaran ang kasalanan nating lahat at mabuhay siya uli. Okay? At pag pinag-usapan natin yung resurrection, siyempre ang resurrection, yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, ay ito yung garantiya ng ating justification. Ito ang katunayan na si Jesus ay Diyos. Ito ang nagpapatibay sa sinasabi ng Panginoon na siya ay mamamatay at mabubuhay uli. Dito niya sinasabi doon sa mga nagtatanong sa kanya na igiba niyo ang templong ito at itatayo ko na sa huling araw. Ito rin yung assurance natin na meron tayong future resurrection. Dahil kung wala nito, baliwala ang ating pananampalataya at walang kabuluhan yung ating mga pangangaral. Ano pa ang silbi ng pangangaral kung walang resurrection? Ito yung ating, gaya ng sinasabi sa Thessalonians, ito yung ating hope. Yan din ang sinasabi sa aklat ni Peter, no? Ito yung ating living hope. Ito yung powers ng believers para magkaroon tayo ng tinatawag na newness of life. Kasi nga, yung dating pagkatao natin ay nailibing, nakalakip ni Kristo, at nung nabuhay siya uli, naiwan yung ating mga kasalanan sa libingan, at meron na tayong bagong buhay. At itong tanda na tinalo na ni Jesus yung kamatayan para sa kanyang bride, yung iglesia. Ito rin yung dahilan kung bakit tinuturing ni Pablo na lahat ng kanyang mga achievements ay sukal lang, no? Kumpara sa pagkakakilala niya sa ating Panginoon at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. So, ang resurrection dahil kung bakit sinabi ng mga alagad na kayo ang magiging mga saksi ko. Pag binasa po natin yung Acts chapter 2, verse 24 yata hanggang 25, sabi niya ron sa mga tao na umattend doon, ito yung inyong pinatay, no? Itong Jesus na ito na inyong pinatay ay muling nabuhay. Okay? Siya ay sumasaksi. Itong mga alagad ay sumaksi doon sa resurrection ng ating Panginoon sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, no? Sabi sa verse 15 ng chapter 1 ng 1 Corinthians, sa verse 25, sa chapter 15, sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng mga kaaway. At ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So, ang pagtatagumpayan po ng ating Panginoon ay ang kamatayan. At kung magtatagumpay ang ating Panginoon sa kamatayan, ganun din po yung mangyayari sa iglesia na siya ay magtatagumpay sa kamatayan. Pero paano niya isasakatuparan yun? No? Paano isasakatuparan ng Panginoon yung plano na yun?
At dito po ay ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan kong Jesus Plan of Victory for the Church. So tayo po muna ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon, kaibuti mo sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang patnubay mo sa aming pag-aaral. Nawa, O Diyos, ang mga salita mong aming maririnig ay magsilbing hamon sa bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang maluwalhati. Pangalan ni Jesus. Amen. So, paano niya isa sa katuparan ang kanyang plano ng tagumpay? So, meron po tayong 5 observations dito, no? Dito sa kwento na to. Una, yung lugar, the place. Pangalawa, the question. Pangatlo, the confession. Pang-apat, the declaration. At yung panlima, the authority. Unahin po natin yung the place. Kasi ito po yung napakahalaga po nitong place na ito. Bagamat ang sabi lang doon, sila'y dumating sa district ng Caesarea Philippi. Yun lang po yung sinasabi, di ba? Pero dito po ay makikita natin na napakahalaga pala ng lugar na ito para ma-interpret nating mabuti yung istorya. Sabi rito sa verse 13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, no? Ito pong city ng Caesarea Philippi ay ipinangalan kay Herod Philip na tetrarka. Anak po ito ni Caesar Augustus na emperor na noon ng Roma, no? Pinangalanan niya itong Caesarea Philippi para ma-distinguish ito doon sa isang Caesarea din na tinatawag na Caesarea Maritima, no? So, ang Caesarea Philippi ay nasa ilalim ng tinatawag na ng isang malaking bundok, no? Na tinatawag na Mount Hermon. Doon po sa ibaba nito ng bundok, kasi napakalaking bato talaga nito, no? At doon sa sa may gilid ng bundok na yon ay napakaraming mga kuweba at merong isang napakalaking kuweba ron na tinatawag na Cave of Pan, no? Itong Cave of Pan, isang kuweba na sinasabing ito yung daanan talaga doon sa underworld. Okay? So mapapansin natin dito yung parang kilabot na maaaring maramdaman nung mga alagad nung sila ay dumaan doon. Kaya bakit sa dinami ng lugar na pwede namang puntahan yung ating Panginoon sa kanyang mga alagad para tanungin niya, no? Kung sino siya, bakit doon pa? Doon sa lugar ng Caesarea Philippi. Kasi nung panahon na bago sakupin ng Israel yung Canaan, nung nasakop ito ng Israel, nasakop ito ni napunta kay Dan ito, kay Dan, no? Isa sa mga anak ni Jacob. So, bago pa man ito nasakop ni Dan ang lungsod na ito, meron na doong nakalagay na meron ng bundok doon na itinuturing na lugar na kung saan sumasamba yung maraming mga pagano, no? Ang tawag nga nila doon sa bundok ng Hermon na yon ay Baal Hermon, na kung saan sinasamba ng mga tao doon si Baal, yung Diyos ng mga bagyo. Okay? Mababasa po natin yan doon sa Judges chapter 3 verse 3, no? Nung panahon naman ni Jeroboam na isang hari sa Israel, nagtayo rin siya ng isang lugar na para pagsasambahan uli naging sentro yun ng pagsamba kay Baal at tinayuan nila yon ng isang gintong guya. Okay?
So yung guya po ay, di ba baka yun? Baka, na batang baka. Sa First Kings chapter 12 verse 25 to 33, makikita po natin yung story dyan. So yung lugar na yon, simula pa lang ay lugar na ng mga pagano, na lugar na pinagsasambahan ng Diyos-Diyosang si Baal. Dumating yung panahon nung ito ay nasakop, nung Israel ay nasakop ng Greece, no? Panahon ni Alexander the Great, taong 332 BC, yung pagsamba kay Baal napalitan ng pagsamba sa tinatawag na fertility god na na si Pan. Kasi mga Griego, napakarami nilang mga Diyos, no? At isa sa mga Diyos-Diyosa nila itong si Pan. Kaya yung lugar na yon ay tinawag na Panyas noon, no? Ipinangalan dahil kay Pan. Ito pong si Pan ay simbolo ito ng tinatawag na fertility. Kasi merong rebulto roon ng isang tao, na yung kalahati ay tao at kalahati ay kambing, no? Yung bandang paa ay kambing. Meron nga tayong mapapanood niya, no? Na yung kalahati tao pero may sungay ng kambing, at yung kalahati ay paa ng kambing, no? So, merong isa, yung yung sex organ ni Pan natatanggal, no? At yun ang ipinaparada doon sa panahon ng kanilang pagdiriwang. Bukod pa ron, ay humihingi sila ng tawag dito, yung parang nagwi-wish sila na si Pan ay dumating pag-araw ng winter, no? At paano nila ginagawa yung kanilang selebrasyon? Naghahandog sila ng mga buhay na bata na sanggol. Inihahagis doon sa ilalim ng bangin. At yung ilalim ng bangin ay maraming tubig. At ginagawa nila yon para yung magkaroon sila ng kasaganaan sa buhay, para yung kanilang mga ani ay gumanda, no? So, maraming mga tao sa buong mundo ang pumupunta sa lugar na yon. At para lang makiselebrate at para magkaroon din ng katuparan yung kanilang mga hinihiling. Kaya hindi lamang yung mga bata na ang hinahagis nila ron, no? Kundi pati mga mga kambing din, no? At mayroon ding prostitusyon na nangyayari doon sa lugar na yon. Merong sexual na nangyayari sa pagitan ng tao at ng kambing. Kaya yung lugar na yon ay tinuturing talagang lugar na parang demonic, yung lugar na yon. Kaya doon pa lang mapapansin natin bakit dinala sila ni Jesus Christ doon sa lugar na yon. Napakatalino kasi ng Panginoon, kasi sa pagtuturo niya kailangan mayroong visual lagi, no? Kaya bago niya tinanong yung mga alagad niya, dinala niya sa lugar na kung saan ay maiintindihan ng kanyang mga alagad kung ano ang gusto niyang sabihin. At itong lugar na ito ay hindi lamang yung templo ni Pan ang nandoon. Nandoon din yung templo ni Augustus, Caesar, no? At meron ding templo ng Diyos-Diyosang si Zeus. So itong pagan site na yon ay tinuturing ng mga tao na ito rin yung tinatawag na gates of hell. Kasi nga yung malaking kuweba na yon, parang doon dumadaan yun ang daanan papunta doon sa lugar ng yung underworld, no? At sinasabi na, tinuro yun ng Panginoon yung lugar na yon, at sinasabi niya sa kanyang mga alagad na papasukin ko yan. Papasukin ko yung lugar na yan, susugurin ko yan, at
lalabas uli ako dyan. Magtatagumpay ako. Kaya ang sabi niya, the gates of hell shall not prevail against it. No? At ganun din yung mangyayari sa iglesia. Papasukin niya ang gates of Hades, lalabas siyang tagumpay, kukunin niya yung siya yung nasa offensive side. Okay? Hindi yung literal na gate na yon, no? Hindi yung literal na kuweba yun, kundi yung sinisimbolo ng kuweba na yon. At marami nagsasabi na itong lugar na ito, itinuturo kasi ng mga dating nakatira doon ng mga Canaanites, na yung lugar na ito ay lugar ng mga demonyo, no? At sino mang pumasok doon ay mahihirapang lumabas. Pero sinabi ng Panginoon, the gates of hell or the gates of Hades will not prevail against it. So yun po yung place, no? Ngayon, sabi rito sa verse 13, nandito na po tayo sa pangalawa, the question, no? Sa verse 13, tinanong niya yung kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sabi ng ilan, si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba naman si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ito yung tanong ng Panginoon doon sa mga alagad niya. Ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Bakit sinabing siya raw si Juan Bautista? Kasi nung panahon ni si Juan Bautista ay nangaral, no? At nag-birthday si Herodes. Si Herodes naniniwala na si Juan Bautista ay propetang nanggaling sa Diyos. Okay? Kinikilala niya, natatakot nga siya sa mga tao. At nung sinaway siya ni Juan Bautista na masama yung ginagawa mo, pinakikisamahan mo yung asawa ng kapatid mo. No? Sumusunod siya ron. Kaya lang, nung nag-birthday siya, hiniling nung anak ni Herodias yung ulo niya. Kasi nangako siya ron na ibibigay niya kahit ano. No? Ibibigay ni Herodes yung kahit ano. At yung sinabi nung bata na sumayaw, yung ulo ni Juan Bautista. Kasi yun ang sabi nung kanyang nanay sa kanya. No? So, nangyari yun. Okay? At nung namatay nga si Juan Bautista, iniisip ni Herodes na si Jesus Christ, kasi kapareho sila ng ginagawa ni Jesus Christ yung mga himala na ginagawa, no? Saka yung mga pangangaral. Kaya iniisip niya na itong si Jesus Christ ay si Juan Bautista ay nabuhay sa katauhan ni Jesus Christ. Na parang nabuhay uli si Juan Bautista. At natatakot siya baka maghiganti sa kanya si Juan Bautista. So yung iba naman ay ang pagkakakilala sa kanya siya ay si Elias. Kasi si Elias ay gumagawa rin ng maraming mga himala at siya yung tinuturing na great prophet doon sa Old Testament. At ito rin yung pinapakita ng ating Panginoon. Kaya na iniisip ng maraming tao na itong si Jesus Christ ay si Elias. Yung iba naman si Jeremias. Bakit si Jeremias? Kasi si Jeremiah ay umiyak din sa Jerusalem. Katulad ni Jesus na parang na umiyak din sa Jerusalem. No? At kinundinan ni Jeremiah yung mga religious leaders kung paano ginagawa ni Jesus Christ na kinukundinan yung mga dakilang saserdote rin, yung mga Hudyo at mga Pariseo. Ganon din yung ginagawa ni Jeremiah. Kaya yung pagkakakilala kay Jesus Christ ay yun, no? Yun ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus Christ. Pero hindi mahalaga kay Jesus Christ kung ano yung sinasabi ng mga tao. Wala siyang pakialam doon. Hindi mahalaga sa kanya yun. Ang mahalaga sa kanya
kung ano yung sasabihin ng kanyang mga alagad tungkol sa kanya. Kayo, anong sinasabi nyo tungkol sa akin? Noong una, ang tingin ko rito sa tanong na ito ni Jesus Christ, medyo parang ambiguous Sinasabi ba niya na yung sasabihin ng mga alagad tungkol sa kanya? O yung sinasabi ng mga alagad sa mga tao tungkol sa kanya? Kayo, ano yung masasabi nyo ano yung sinasabi nyo tungkol sa akin? No? So, ginawa ko, binasa ko yung ibang mga, yung mga version. Doon sa NASB, nakalagay doon, you yourself, no? At yung kasunod kasi nito, yung salitang datapwat, no? Nagpapakita ito ng contrast doon sa sinabi ng mga tao at yung sasabihin ng mga alagad tungkol sa kanya. Kaya sabi niya, ano ang sabi ninyo kung sino ako? So yung tanong na yon ay ito yung tanong na dapat sagutin ng lahat ng mga tao, no? Kung sino si Jesus Christ. Kasi ito yung magre-reveal sa kung anong klaseng pananampalataya meron ng tao tungkol sa Panginoon. Ito rin maghahayag sa kanyang mga anak kung gaano natin siya kakilala. Kaya nga minsan tinatanong natin yung mga papasok sa pagiging miyembro, no? At doon makikita natin ang mga anak ba ng Diyos ay totoong kilala ang Panginoon, no? Dito natin makikita na kung tayo ba ay nag-aaral ng kanyang mga salita, kasi malalaman mo pag tinanong no? Nag-aaral ba tayo ng kanyang mga salita? Lahat ba ng naririnig nilang pangaral ay pumapasok sa kanilang mga puso? Kaya ang tanong, hindi lamang para doon sa mga alagad noon, no? Kundi para sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo sa ating mga kumikilala sa Kanya bilang ating Panginoon. So dito sa sagot sa tanong na ito, ibibigay ni Jesus yung tunay na dahilan kung bakit sa lugar ng Caesarea Philippi, sa ibaba ng bundok ng Hermon na kinaroroonan ng Gates of Hades, pinili ng Panginoon na sabihin sa kanyang mga alagad kung sino siya. So makita na natin dito yung eksena, no? So, punta na po tayo sa confession sa verse 16 to 17. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So ito na po ang confession ni Pedro, no? Kung tutuusin, hindi lang naman siya yung unang sabi niyan na ikaw ang tunay ngang ikaw ay anak ng Diyos. Kung maaalala nyo, nung si Pedro ay lumakad sa tubig, no? Nung mayroong bagyo. At muntik na siyang lumubog. Kitang-kita yun ng iba pang mga alagad na nandoon sa bangka. Okay? At nung si Pedro ay nasa bangka na at si Jesus, ang sabi sa kanya ng mga alagad, tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos. At doon sa bangka, sinamban nila ang ating Panginoon. Ang kaibahan nga lang, doon sa sinabi ng mga ibang mga alagad, sa sinabi ni Pedro, wala yung salitang, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesiyas. Ngayon, bakit siya mapalad? Kasi sabi sa verse 17, sumagot si Jesus sa kanya. Sabi rito sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinahayag ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kasi kulang na lang sabihin ni Pedro talaga na si Jesus ay Diyos no? Doon sa pinag-aralan natin kanina sa distinctives, meron doon nakalagay sa mark na ang pwede lang magpatawad ng mga kasalanan ay Diyos lang. Kaya nagpapatunay na yung ating Panginoon ay Diyos. So bakit siya naging blessed? Kasi ito yung magre-reveal sa tunay na identity ng ating Panginoon, no? Nasaksihan ni Pedro yung maraming mga himala ni Jesus Christ. Nakita niyo yung pagkamangha ng maraming tao nung siya nangangaral at yung mga ibang mga himala tungkol ng mga himala na ginawa ng ating Panginoon.
Pero hindi ito yung dahilan kung bakit nabanggit ni Pedro yung confession na yon. Ang dahilan kung bakit niya nabanggit yon ay dahil ni-reveal sa kanya ng Diyos sa langit. Hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, gaano ka-importante? Ang tanong gaano ka-importante yung confession ni Peter para kay Jesus? Unang-una kasi yung salitang rock, no? Na ang tingin ng mga apostol ay yung rock na kinaroroonan ng kuweba sa ilalim. Kasi doon sila dinala ng ating Panginoon, no? At iniisip nila na kaya sinasabi ng Panginoon yon ay doon tatayo yung iglesia. Okay? So, gaano ka-importante para kay Jesus yung confession ni Peter na yon? Kasi dito, sa katotohanan yon, tatayo yung kung paano nila kikilalanin ang ating Panginoon at yung kanyang ministry. Gustong matiyak ng ating Panginoon na ang ilalabas na pahayag ni Pedro ay tama at ito yung magiging pundasyon ng iglesia na nakasalig kung sino talaga ang ating Panginoon. So makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, no? Bakit siya nagtanong? Okay? Pangapat po, yung declaration. Itong dahilan kung bakit sila dumaan sa Caesarea Philippi. At ito na rin yung dahilan ng lahat ng pagtatanong ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So ito ay para may isakatuparan plano na talunin niya, gapiin niya yung kamatayan sa pamamagitan ng kanyang resurrection at ganun din ng kanyang mga alagad ay kailangan niyang i-build yung church. Okay? Kasi dito, ang church, dito nagmumula. No? Ito, ang church ay lahat ng kanyang mga tinawag, no? Lahat ng sasampalataya sa kanya, lahat ng tumatalikod at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So magmumula ang church sa lahat ng na-born again, sa lahat ng mga sumusunod at nagpapasakop sa kanya. Ito yung binili niya ng kanyang sariling dugo at lahat ng nagko-confess na you are the Christ, the Son of the living God. Ito po yung church. Yung salitang Peter, alam na po natin yun. Lagi na natin napag-aaralan yan, no? Pag sinabi kasing Peter ay movable stone. Ang bumubuo sa isang building ay building blocks. Okay? Sa panahon natin ngayon, hollow blocks. Tayo ay mga building blocks sa gusali ng Diyos. Pero yung rock na binabanggit doon ay yung confession ni Peter, no? Na you are the Christ, the Son of the living God. Alam na po natin yan. Kaya yung salitang rock doon ay Petra. Yung Peter ay rock o movable stone. Pero yung confession ni Peter ay merong kaparehong essence ng person ni Jesus Christ. Kung ano yung binanggit ni Peter na you are the Christ, the Son of the living God, katumbas din ito ng pagkatao o ng personahe ng ating Panginoong Hesus. Binanggit pa nga na si Jesus ay stone, no? Sa ibang mga talata ng Biblia. Halimbawa, dito sa Luke chapter 20 verse 17. Datapwat kanyang tinitigan sila at sinabi, ano ba nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulo o chief cornerstone.
Pag sinabing chief cornerstone sa isang building, ito yung foundation stone. Ito yung pinakapundasyon. At sabi rin sa verse 18, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong iyon ay madudurog. Lahat, ito yung bato, at lahat ng babagsak doon, madudurog. Pero yung malagpakan naman ng batong iyon ay pangangalating gaya ng alabok. Yun po yung sinasabi sa verse 18. Nang ibig sabihin, ang sino mang bumagsak sa ating Panginoon ay magpapakumbaba. Lahat tayo ay bumagsak sa Panginoon, ang kanyang iglesia. At lahat yan ay yuyuko lahat sa ating Panginoon. Pero lahat ng kumukontra, sumasalungat sa Kanya at sa Kanyang mga aral, ay mawawasak. Okay? Sila ay pangangalating gaya ng alabok. Pero may value ba ang church kung wala namang resurrection? Anong klase ang church kung walang resurrection? Walang justification. Kasi sa pagkabuhay ng magmuli ng ating Panginoon, nangyari yung ating justification. Walang assurance na tayo ay mabubuhay uli. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Ibig sabihin ito ay declaration of war. Hindi magsisipanaig laban dito. Siya yung susugod, siya yung nasa offensive side. Ang iglesyang nakatayo sa ibabaw ng bato, ang aatake. Hindi siya nasa defensive side. Bakit po ganon? No? Kasi noon, yung gates, sa bawat yung tinatawag na fort, yung tanggulan, no? Napapaligiran ito ng matataas na bato para lahat ng mga kalaban nila ay hindi makapasok doon. Kaya naglalagay sila ng mga hagdan na matataas, no? Para lang makaakyat doon. At yung gate ay matibay. Pag binasa nyo sa Old Testament, maraming napipisa doon sa gate, no? Sa gate ng kanilang tanggulan. At kailangan mo pang gamitan ng tinatawag na battering ram yun para mabuksan yun. Kumbaga, sa buong fort, yung gate, yung pinakamahina. Okay? At diyan papasok yung yan yung lulusubin, yan ang bubuksan para makapasok doon, makalusog doon. Ngayon, yung salitang Hades, no? Kasi gates of Hades, no? Yung salitang Hades ay hindi ginagamit ng pare-pareho sa banal na kasulatan. Pag binasa niyo yung pinag-aralan natin yung Hades doon sa Old Testament, merong iba't ibang kahulugan, no? Yung iba sinasabing ito ay kamatayan. Okay? Pero meron din itong kahulugan na ito ay lugar na kung saan sila ay pinarurusahan. Kasi merong binabanggit doon sa Deuteronomy na ang galit ng Diyos ay umaabot hanggang doon, no? Kaya kung minsan mababasa natin yan, depende sa maiintindihan natin yung salitang Hades o Sheol. Sheol kasi sa Hebrew, Hades ay Greek, no? Na ang ibig sabihin ay libingan. Ang gamit nito ay depende sa konteksto. Kung ito ay libingan, depende yan, no? Pero sa New Testament, yung Hades, pinakita roon na merong Hades ng pagdurusa, no? Na kinaroroonan nung mayaman. At si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. Ngayon dito po, yung salitang Hades na binabanggit ng ating Panginoon dito ay maliwanag na ito ay simbolo ng kamatayan. At itong kamatayan, pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 15, ito yung kinakatakutan ng lahat, no? Kasi si Satanas yung may-ari o siya yung may hawak ng kamatayan. Okay? So ito yung kinatatakutan ng lahat. Ngayon, lulusubin niya ng ating Panginoon, no? Kaya makikita natin dito,
yung salitang gates of Hades ay nagpapahiwatig ng paglusob mismo ng iglesia doon sa gates of Hades. Hindi siya, wala siya sa offensive side. Nasa paglusob siya. Kaya nga ang title natin, paano siya, yung plano ng Panginoon para magtagumpay, di ba? Ang Panginoon doon sa, yun ang plano niya ng kanyang pagtatagumpay. Kaya para mangyari yun, dito na po tayo sa panlima, sa authority. Kailangan niyang bigyan muna ng authority yung iglesia, no? At para maisakatuparan yung plano, kailangan siyang bigyan ng authority. Ano ang authority? Ano ba yung definition ng authority, no? Ito yung lehitimong kapangyarihan o karapatang gumawa ng desisyon, mag-issue ng mga utos at magpasunod ng mga magpasunod ng naaayon sa batas na umiiral. Kaya yung ating Panginoon madalas tanungin ng mga Pariseyan, sa anong authority mo ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit ka nangangaral? Kaninong authority mo kinuha ito? Bakit tinumba mo yung mga table doon sa templo? Anong karapatan mo? Kumuha ka ba ng authority doon sa dakilang saserdote para isagawa ang mga bagay na ito? Si Pablo, nung kanyang i-persecute yung iglesia, humingi mo siya ng permiso doon sa saserdote. Kaya lahat ng gagawin nila kailangan mo ng may permiso. Pero dito, anong authority meron sila? At alam natin, ito yung authority ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng mga kaharian ng langit. At dito pa lang makikita natin na ang Panginoon ay Diyos, no? Sino ang hindi Diyos na magbibigay ng susi ng kaharian ng langit kung hindi siya Diyos? Okay? At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang susi ay simbolo ng authority na binigay ng Diyos kay Pedro para buksan yung kaharian ng langit. Paano nabubuksan ang kaharian ng langit? Maraming parables tayo makikita na binabanggit ang kaharian ng langit ay tulad nito. Di ba? Ang kaharian ng langit ay mabubuksan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang ito binigay kay Pedro. Unang-una si Pedro kasi siya yung nag-confess. Pero pag binasa natin yung chapter 18, ibinigay ito sa 12 alagad. No? Ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang iyong talian sa lupa ay tatalian din sa langit. Hindi lamang yun, no? Pag binasa natin chapter 20 ng John, sa bandang mga huling talata, binanggit na talaga roon sa maraming mga disciples, ang sino mang inyong patawarin sa lupa ay patatawarin din sa langit. Pero ang hindi niyo pinatawad ay hindi rin patatawarin. So ang authority na ito ay sa pamamagitan ng yung susi na ito ay ito yung pangbukas, no? Kapag hindi mo ito pinangaral yung salita ng Diyos, sinasarhan mo rin ang kaharian ng langit. So, mapapansin natin nung sa Acts chapter 2 nang si Pedro ay nangaral, no? Binuksan niya ang kaharian ng langit sa mga Hudyo. At doon sa chapter 10, si Pedro din ang nagbukas ng kaharian ng langit sa mga Gentiles sa pamamagitan ni Cornelius. At hindi lamang yun, no? Yung salitang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ito po'y tumutukoy sa governance naman ng church. Kasi yung salitang binding and loosing, ang ibig sabihin niyan ay to permit and to forbid. So ito'y binigay sa iglesia at maalaala natin doon sa chapter 15 ng Acts nung nagkaroon ng medyo hindi pagkakasundo ang mga Kristiyano doon na kailangan mo nang tuliin yung mga
kailangan dumaan sila sa pagtutuli para makumpleto yung kanilang pagliligtas. Ganon din yung pagsunod, yung pagbabawal doon sa mga pagkaing tinuturing na ceremonially unclean, no? So makikita natin doon na yung mga apostol, pinairal nila yung tinatawag na governance doon. Kaya ang nagdesisyon para sa mga problema sa doktrina sa church ay yung mga apostol. At dito nga sa panahon na yon ay si James. So, binigyan sila ng authority para maipangaral ang gospel. At hindi lamang doon sa governance, kundi sa pamamagitan din ng discipline. Okay? Kasi sabi sa Romans 10:15, paano silang mangangaral kung hindi naman sila isinugo? Kung wala naman silang authority, paano nila maipangangaral ang gospel? So sa pamamagitan nun, makikita natin na ang plano ng Panginoon sa pagtatayo niya ng kanyang iglesia ay para gapiin ang gates of Hades. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng gospel ay igigiba niya ang gawa ng kaaway. At ang kahuli-hulihan ay yung kinatatakutan ng lahat ng mga tao na maging ng mga mananampalataya, yung kamatayan. No? Ang tanong, o meron tayong sandata, binigyan na tayo ng sandata ng Panginoon, pero bakit hindi tayo nagtatagumpay? Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, ang sabi nito, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So meron tayong salita ng Diyos at ito yung ating sandata. At ang sabi rito, ito yung gumigiba ng mga maling haka, no? At bumibihag para sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima sa ating Panginoon. Pero bakit hindi nagtatagumpay? Ang sagot, hindi mo alam gamitin ang sandata mo. Yun lang naman di ba? Hindi ka equip. Hindi ka na-practice sa sandata mo. May sandata ka na Pero bakit hindi ka manalo? Kasi hindi mo alam gamitin ang sandata mo. Para bang isang lalaking lumalaban sa wrestling, ang laki ng katawan, pero hindi niya alam gamitin yung kanyang lakas. Kulang siya sa technique para manalo. Tanong uli, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, pero bakit hindi umiepekto? Sabi sa Romans 1:16, ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Bakit hindi umiepekto ang kapangyarihan na yan? Ang sagot, nandoon din. Nahihiya. Sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Yan sabi sa ibang mga gospel, pag kinahiya mo yung Panginoon, ikakahiya ka rin niya, di ba? Yung iba naman naduduwag. Ano sabi sa Revelation? Sa lahat ng mga duwag. 21:8, Revelation 21:8. Sa lahat ng mga duwag. Ang nakalaan sila doon sa apoy ng asupre na kanilang ikalawang kamatayan. Paano ka susugod? Paano mo susugurin ang gates of Hades? Sabi rito sa Matthew 13 verse 33, no? Ito may mga interpretasyon tungkol dito, no?
Sabi rito sa verse 33 ng Matthew 13, sinalita niya sa kanilang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Sabi ng iba, ang lebadura, gaya ng sinasabi sa ibang mga talata sa Biblia, ito'y simbolo ng evil. Okay, mababasa natin yan, no? Pero meron din tayong mababasa na ito ay influence. Ito'y influence. Doon sa merong sinasabi sa Jesus Christ na mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ano yung tinutukoy doon? Yung aral nila. Kasi baka ma-impluwensya kanilang aral eh, no? Kaya ito'y influence. So bakit hindi umaalsa yung harina? Kasi hindi na ihalo, no? Ang isang taong Kristiyano ka lang hanggang dito ka lang. Hindi ka naman nag-aano ng salita ng Panginoon. Wala rin. Hindi natin alam, baka sa pagtatanim natin ng binhi ng salita ng Diyos, may tumubo dyan. Gaya ng sinasabi sa Marcos, di ba? Na yung itininim na binhi, hindi natin alam, sumisibol pala yun. At kaya lang naman, walang epekto, walang nangyayari. Kasi, hindi mo ihinalo. Hindi mo na-spread. Pag binasa natin yung Ephesians chapter 6, binabanggit naman doon yung ang tawag nito, yung armor of God. Meron din tayong depensa. Pero hindi puro depensa. Meron din nakalagay doon na offense, no? Ano 'yon? Yung sword of the Spirit. At itong sword of the Spirit, ito yung gagamitin natin para magapi yung lahat ng mga maling aral, no? At hindi lamang maling aral, kundi para makapagbigay tayo ng salita ng kaligtasan para doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So nagtagumpay po yung ating Panginoon. Siya ay nabuhay sa mga patay, 2,000 years lang nakakaraan, no? Pero kailangan pa rin nating ipangaral ang gospel of resurrection. Gospel of salvation. Dahil marami pa tayong mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So bilang magulang, na ipapahayag ba natin ang salita ng Panginoon? Binibigyan ba natin yung ating mga anak ng paraan para magtagumpay, no? Sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga kapitbahay natin. Ang paraan para po tayo magtagumpay sumugod po tayo. Yun po yung idea nung gates of Hades na hindi magsisipanaig laban sa iglesia. Sabi nga doon sa isang Chinese, parang yung kasabihan ng mga Chinese, the best defense is offense. Hindi puro depensa ka lang, no? Kailangan umupensa ka rin para manalo ka sa labanan. Kung puro depensa ka lang, wala. Baka mamaya tamaan ka pa di ba? Paano ka mananalo kung hindi ka naman aatake? So dito po, bilang hamon po sa bawat isa sa atin, dito po sa Revelation chapter 6 verse 1, no? Ang sabi rito, at nakita ko nang buksan ng korderong isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito na may isang busog, at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong nakasakay sa puting kabayo yung ating Panginoong Hesus, no? At yung sinasabing yumaong siyang magtagumpay at upang magtagumpay, ito po yung gospel. Yung gospel na habang pinapakalat
ay laging merong nasasakop. Laging merong mga taong nakakarinig, pag nakarinig na salita ng Diyos, ay tutugon sa salita ng Panginoon. No? Kaya ang gospel, hindi ito pwedeng matalo. Lagi itong magtatagumpay. Kakalat ito sa buong mundo. Wala itong gagawin kundi magtagumpay at magtagumpay. Kaya nasa atin na po yung desisyon kung paano tayo magtatagumpay. Ang pangako ng Panginoon sa Matthew 28:20, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Totoo na ang gates of Hades ay hindi mananaig sa iglesia kung tayo po ay susugod. Tingnan po natin. Ilan po yung church na naitayo na ng CRC? Isa sa Sumandig, isa sa Kalumpit. Hindi na po ba natin kayang dagdagan nyo? Hindi ba pwedeng mangaral pa rin tayo para madagdagan yung iglesyang itatayo ng ating Panginoon? Yung iglesyang magko-confess na si Jesus Christ, yung Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kontento na po ba tayo ron? Hindi ba kailangang lumulusob din tayo para tayo magtagumpay? May pangako naman ng Panginoon. Siya'y laging kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan, no? So, pag-isipan po natin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan. Tunay nga, O Diyos, na napakalalim, Panginoon, ng iyong mga salita para makita namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng iyong mga binabanggit. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisakatuparan, O Diyos, ang iyong mga plano sa bawat isa sa amin. Dagdagan mo po, O Diyos, ang aming pananampalataya. Ganon din ang aming kasipagan, Panginoon, sa pangangaral ng iyong mga salita. Kung paano pinahayag mo sa mga unang Kristiyano na sila ang magiging saksi mo, Panginoon, sa iyong pagkabuhay na maguli. Ganon din po, Panginoon, ang ituro mo na gawin namin, Panginoon. Hindi lamang para kami ay magdepensa sa aming mga sarili, sa mga gawa ni Satanas, kundi para talunin din po namin, Panginoon, ang kanyang mga gawa. Kaya sa hapon ito, Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na maisakatuparan ang lahat ng mga bagay na gusto mo para sa amin. Hayaan mong ikaw ay patuloy naming maluwalhati. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagtatagumpay. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.